Sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, may resolution po. Ito po ang tunay na resolution, no. Makikita nyo po sa mga pagpapasa pa lang na resolution na ito pong si Senator Marcoleta ay maaasahan po natin. Wala pong mga pakyut, wala pong mga anong tawag dito, yung mga boat catching, hindi, yung panliligaw, yung panguto, yun yung pinakamagandang termino, no. Wala pong pangutong mga resolusyon ang mga ipinapasa, no. Honest to goodness. Ito ang gusto natin kay Marcoleta, yung talagang kung ano yung gusto niya. Wala pong piniplis na tao. 'Di ba? Talagang kung ano po yung sa tingin niyang naaayon sa batas ay gagawin niya. Kaya congratulations ngayon pa lang, no, Senator Marcoleta. Walang kaplastikan 'yun. 'Di ba? Kasi yung iba masyadong ang daming piniplis. May mga nauna na po resolusyon na lahat ng kumbaga lahat ng eto resolution namin na dito na lang i-house arrest na lang dito sa Pilipinas para ideklarang illegal ang pagdakip kay Tatay Digong. At ikalawang resolusyon, dalawang resolusyon ideklarang illegal at saka pauwiin si Tatay Digong. Simple lang po, naunawaan, walang paligoy-ligoy, direct to the point. Okay, isa pa pong pag-uusapan natin, ito po, mauupo na naman po ang asawa ni Speaker, si Yeda. Mauupo na naman po bilang congressman, ika-4 na sunod-sunod na termino. Aba, tanong lang po, hindi po ba dapat, no? Hindi po ba dapat na hanggang 3 termino lang ang isang congressman? Ang talas ng pandinig nito ni Jack ni Alipores, oh. Pati nahulog na piso, Alam niyo naman po ang aking kuta, isang malaking junk shop. Kung saan lang po nakalagay yan. Kaya pag dito na nga natin, baka mapuna pa tayo nito ni Chick Alipores sa mga kung saan lang po yan. Iniiwas ko lang po sa camera yung yung mga yung junk shop. Alang yaka. Ito po ba'y konstitusyonal? Ang linaw po sa konstitusyon kung ito po ay matutupad, ay diniklara na po na uupo na naman si Yeda, ika-4 na termino na po na magkakasunod. Yung una po bilang 1st District Congresswoman at yung 3 magkakasunod po ay bilang Congresswoman na nagre-represent dito po sa Tingog Party List. Aba, ano ba yan? Wala na po bang mga pagdating po ba sa deklara lang ng deklara si COMELEC chairman? Wala na pong pakundangan kung ito po ba ay may nilalabag. Binasa ko po kasi 3 magkakasunod na termino lamang ang limit. Sa Senado naman po 2 magkasunod na termino. Kasi 6 years Ibang klase Oy! Garcia, aba. Okay. At iba pa po, no? Linawin lang po natin, kung may oras pa po tayo, linawin po natin na talaga bang ano talaga yung pinag-uusapan dito po sa kasi dinidiinan na po ng mga followers at mga supporters Kanina may nagwawala dito na fake news daw ako dahil sa sinabi ni Claire na fake news yan. Ano po ba ang fake news? At ililinaw lang po natin, no? Ano po ba yung fake news dito po sa pangyayari na to?
Sa totoo po ba na walang police report na nagsabi na ang kinamatay ni Tantoco ay anong tawag doon? OD o overdose? Yun po ang pinaka-importante, yung mga palabok lang po, yung mga salita na mga hindi naman ganong sa bagay, doon sila nag-focus, no? Lilinawin po natin yan lahat at isa lang po, bago tayo pumunta sa pindot na, isa lang po yung ililinaw ko, no? Yung 5,500, yun po yung sinabi ni BBM nung 2024 SONA, nung nagdaang SONA, na natapos na flood control at meron pa uling 5,000 mahigit na para dito sa 2025. So 10,000 po yan yung hinahanap nating flood control, no? So linawin po natin yan, ha? Hindi lang po 5,000, yung natapos na yun, sabi ni BBM. Tapos meron pa uli. So may malaking budget pa ngayon 2025. Titignan natin, dapat bantayan yan. Kung 2026, meron pa rin budget dyan sa flood control na yan. At maganda rin po yung banat dyan ni Senator Marcoleta, no? Dyan po sa pagbabudget. Bakit tayo, utang ng utang, may kinalaman ba yan sa pagbabudget natin? Malamang. Yan po ang mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kayo din po, dito po sa Facebook, hindi po kayo sanay na nagla-live tayo, mag-subscribe kayo o mag-follow po kayo. Mag-likes na po yung mga nakapasok na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan na kagad natin, no? Alam niyo po, simple pong binanatan ni Marcoleta itong Duterte Act. Ano ba itong Duterte Act? Ito po yung kay Amy Marcos. Panukalang batas po ni Amy Marcos na nagsasabi na yung pong extra rendition ay bawal. At kung ito po ay bawal, paparusahan ng pagkakakulong yung magsasagawa ng extra rendition o yung mga tao na yung mga tao na dadakip ng mga Pilipino at dadalhin sa ibang bansa. So yan po yung pinakalaman niya, no? Pero pasimple pong binanatan ni Senator Marcoleta yan kasi kita nyo, may natututunan tayo, makinig lang tayo kay Marcoleta, no? Kasi po, alam ninyo, ang purpose pala ng paggawa ng batas ay para makinabang ang nakakaraming mga Pilipino, di ba? Yung para po sa lahat. Ang tanong niya nga, eto bang nangyari kay Tatay Digong mauulit pa sa marami? Kumbaga, hindi ka gagawa ng batas para sa isang individual. In fact, pag napasa po yan, hindi na po makikinabang si Tatay Digong dyan. Ngayon po, sino pa po pa makikinabang yan? Meron pa ba po bang susunod na gagawin uli yung same mistake na ginawa nila? Di po ba? Kaya, siguro in 100 years, ayon nga kay Marcoleta, baka sa loob ng 100 taon, hindi na maulitan. No? Na meron tayong pinuno, meron tayong pinuno na dadalin o merong isang Pilipino na isosurrender. Kasi in the first place, mali po eh. Paglabag na po sa batas. Kasi may batas na po tayo rito na lahat ng dito dapat, kahit po yung mga paglabag po sa international humanitarian law, kung yun po ang gustong palabasin, no? Dito dapat nililitis sa Pilipinas. So in the first place, paglabag na po yan sa batas ng Pilipinas, yung dalihin mo yung isang tao, isang mamamayan sa ibang bansa para doon litisin. Sa usapin naman ng ICC, meron tayong yung complementary, di ba? Kung nililitis na rito o priority yung paglilitis dito sa Pilipinas,
Maliban na lang kung idedeklara natin, ha? Kasi wala bang batas na pwedeng maglitis kay Pangulong Duterte? Oh, meron. Ha? Kung gusto nila international, meron tayo yung binabanggit lagi ni Boying yan. Yan yung posibleng nilabag ni Duterte. Pero ang hindi sinasabi diyan nung panahon na naririnig natin si Boying, ang hindi binabanggit yung international crime na yan, humanitarian crime na yan, hindi niya binabanggit na dito rin dapat sa Pilipinas nililitis yan. No? Maliban na lang kung tumanggi yung mga korte rito. Ayaw namin pakialaman yan. Hindi namin kaya yan. Doon lang po papasok yung International Criminal Court. Wala naman pong tumatanggi. Wala po tayong nabalitaan tumanggi at walang aktwal na tumanggi na korte na litisin dito si Tatay Digong. In fact, wala po silang sinampang reklamo dito tungkol sa war on drugs kay Tatay Digong. Kaya hindi po nililitis. Hindi po obra na yung last resort, yun yung first resort natin. ICC agad. Kaya po, mas magandang way, hindi ka na, kasi mahaba pa po yung batas eh. Mahaba pa po yung paggawa ng batas. May first reading, second reading, third reading. No? Tapos, wala naman pong ganong makikinabang yan. Malabo nang ulitin eh. Pwera na lang kung gusto nilang pukpukin yung ulo nila sa bato, uulitin mo yung maling pagdakip. Halimbawa, susunod mo si bato. Di ba? Una, nakahanda na si bato. Ikalawa, guguluhin nyo lang yung di ba? Meron na nga nakabinbin na kaso. Yun po yun. Ngayon, eto po. Kaya ang ganda po ng resolusyon ni Marcoleta. Ano po yung kanyang twin resolution na balak niya yatang isampa ngayong Lunes? Ang una niyang resolution, ideklarang illegal ang pagdakip kay Tatay Digong. So kung nag-resolution po, inaprubahan po ng Senado, preventive po yun. Nagdeklara na nga yung Senado. Ngayon, yung mga tututol po dyan, pwede po nilang ilapit yan. Yung resolution na yan na tinututulan nila, pupunta sila sa Supreme Court. At Supreme Court ang magpapasya na tama ang Senado, illegal nga yan. Di ba? Ganun yan eh. Hindi mo na kinakailangan, ang arte mo naman, dabis, ngayon i-hide na kita talaga. Hindi ka naman nakahide eh. Ngayon i-hide na kita. Masyado ka maarte. Bakit ka nakahide? O yan, ngayon ka magtanong na nakahide ka. Ang arte. Ayoko sa lahat ng mga maarte, matatanda na tayo. Pangbata lang yung mga ganyang kaartehan. Bakit ako nakahide? O dahil maarte ka, yan, bagay sa'yo yan, nakahide ka na ngayon. Lintik na yan. Okay, buti nga hindi kita habang buhay. O, balik tayo. Ayoko po sa lahat yung mga nag-inarte. Ang mga nag-inarte po, binabagayan po yan sa hitsura. Kung kamukha mo sila, ayan sila, sino yung maganda na nagtatampisaw sa ilog? Si Ann Curtis. Ha? Kung kamukha mo si Ann Curtis, hindi, okay lang ako. Pinapangaralan ko lang kayo sa kaartehan. Kung kamukha niyo po si Ann Curtis, na anak ni Res Curtis, yan, may karapatan po kayong mag-inarte. Pero kung kamukha, iba na alaw, yan, may karapatan kayo. Kung lalaki naman kayo, mga kamukha nyo sila Aga Mulak, sila Gabi Concepcion, sila Richard Gomez, yan, may karapatan kayo mag-inarte. Balik na tayo. Tama po yan, mga yan, mga icebreaker po yan. Icebreaker. Puta, papasok ka, unang comment mo, bakit ako nakahide? Ang artsy mo.
Para ka... Okay, balikan po natin si Marcoleta. Yan po ang pinakatumpak na resolusyon. Hindi yung resolusyon na dito na lang. Alam niyo po, matagal ko nang pinupuna, hindi ko lang na voice out dahil nagdidiwang kayo na may nagresolusyon na house arrest na lang eh. Pero sa akin, kaartehan lang din yan. Total, pinag-uusapan natin yung kaartehan. No? Yan yung mga resolusyon ng mga pleaser. Piniplease niya yung mga Duterte. Thank you very much dito kay Arabiano na nagbigay sa atin ng 1999. SAR. Okay. Piniplease mo yung mga Duterte dahil gusto mong maiuwi si Tatay Digong house arrest. At the same time, piniplease mo rin yung mga nagpakulong sa kanya dahil hindi mo naman hinihiling na palayain. Kung hindi, hinihiling mo na aresto pa rin, pero dito na lang sa bahay niya. O di ba kaartehan lang din? Samantalang ito, honest to goodness resolution, kung magdedeklara kayo sa Senado, ideklara nyo na illegal. Ganon. Ideklarang illegal. Tapos, pangalawang resolution ni Marcoleta, pauwiin si Tatay Digong. May resolution ng Senado. Pag inaprobahan po yan ng Senado, meron nang ipapasa si Kaufman na pinauuwi na ng Senado ng Pilipinas si Tatay Digong. Dahil illegal yung ginawa kay Tatay Digong. Mas powerful po yun kaysa yung dito na lang po namin ikukulong sa bahay na lang kasi matanda na. Hindi po yun eh. Katarungan ang gusto natin, deklara nating illegal. Huwag po tayong magmakaawa dahil po sa matanda na si Tatay Digong. Humingi tayo ng katarungan, hindi yung maawa naman kayo kasi matanda na yan. Uugod-ugod na, kinukulong nyo pa. Dito na lang namin ikukulong. Hindi po ganun. Mas maganda po. Ako, masolve ako dun. Illegal yan, kaya umuwi na. Pinauuwi namin. Kinukuha na namin si Tatay Digong. Yung Senado ng Pilipinas. I-request namin sa ICC na illegal yung ginawa ng mga otoridad dito. Otoridad dito, hindi kayo ha. O kasi inuuto namin kayo, pero wala talaga kayong jurisdiction. Pero, illegal yung ginawa ng mga otoridad, therefore, nire-request namin pauwiin nyo na yan. Ganun ang mga magresolusyon. Walang arte-arte. Hindi yung mga, kawawa naman yung mga nag-i-intern. Pinahirapan, walang sweldo, pasweldoin natin. Ang arte ng mga... Si Kiko, saluhin natin yung mga ulan para magamit natin. Ano mo sasaluhin yung ulan? Mga panukala yan, kala mo gagandang pakinggan eh. Sa Metro Manila, sasaluhin mo yung ulan? Paano mo sasaluhin yung ulan? Yung mga katarantaduan, yung mga, wala magamit na magsasaka. Tagal mong senador, di mo natulungan yung mga magsaka, tapos ngayon, ang arte nyo. Ang arte-arte nyo. Pag ako naging congressman, yan ang una kong bill eh. Bawal mag-inarte ang mga congressman at senador. Gumawa tayo ng batas, bawal ang maaarteng bill. Pag hindi feasible, wag niyong ipasa. Bigyan natin ng 1,000 na allowance sa mga estudyante. Putang 1,000 na allowance? Bilyon-bilyon nyo saan kukuha ng pera. Bahala na kayo, basta ako, nag-iinarte ako. Ngipin mo. Yung mga tao yan. Ang arte-arte nyo. Ang kate nyo na. Sa kaartehan, makakati kayo. Ulan, wow, ulan. Saluhin natin ang ulan para magamit na magsaka. Ang gandang pakinggan eh, no? Walang pinag-iba kay BBM eh. Anyways, yan po. Yan ang magandang resolusyon. Ngayon, eto pa po.
Batay po, binanatan din niyang pagbabudget, no? Alam nyo, kaya tayo lumulubog. Di ba napakasimple? May kasabihan po tayo di ba? Tayong mga Pilipino. Habang maiksi ang kumot, huwag ka na magkumot. Hindi, habang maiksi ang kumot, magtiis mamaluktot. Di ba? Bakit ka magbabudget ng labas sa kakayahan mo? Kumikita ka, eto lang. Parang pamilya po yan Yung padre de pamilya, kumikita ng, alimbawa, ang kinikita niya 30,000 a month. Dapat yung nagbabudget na misis, hindi niya i-exceed lahat ng pangangailangan pagkakasya niya sa 30,000. Etong gobyerno natin, buhat ng umupo, deficit budget. Wala naman tayong inaasahan. Di ba? Wala po tayong inaasahan na lalaki. Sa mga unang taong, okay lang kasi umiikot ako Di ba? Yan yung pinagmamalaki ni BBM Ikot siya ng ikot sa iba't ibang parte ng mundo para mag-attract siya ng foreign investors. 4 na taon na wala ka na-attract Ibig sabihin, dapat yung budget po ng Pilipinas, kung talagang wala naman pong kakayahan, i-adjust natin. Yung mga hindi na gano'ng importante, katulad ng 20 pesos na bigas, na wala naman po talagang katuturan yan, ayuda lang yan, angkatin nyo sa kaartehan, ang arte-arte nyo. Nabuisit sa kaarte. Bakit ako nakahid? Doon ako nabuisit Unang nag-inarte ng taon. Bakit ako nakahid? Gusto mo palang mahid O ngayon, nakahid ka na. Nakikinig ka pero wala kang magawa dahil ang arte mo. Kung sino ka man, bilinak mo. Hindi ko nga bilinak. Okay. Bakit tayo magbabudget ng sangkatutak para sa ayuda? Wala nga tayong pera. Diba? Wala tayong pera. So ano ang tendency kung wala tayong pera? Yan, yung ginagawa na Recto. Maghanap tayo ng maibebenta, maghanap tayo ng ipaprivatize. Pwede pa ba tayo magbenta ng ginto? Naku, magagalit na yung taong bayan. Baka ganon. Reserve natin yan. Baka naman bumagsak yung piso pag nasobrahan tayo sa kabibenta ng ginto. Di po ba? Kung ikaw, eto lang ang kinikita mo, 30,000 lang. 30,000 lang. Huwag ka mag-budget na linggo-linggo kayong mamamasyal. Linggo-linggo kayong pupunta ng Boracay. 30,000 lang yung nyo. Total, may credit card naman. Malulubog kayo Yun po yun. Ganun po yung sinasabi ni Marcoleta. Magbawas na tayo ng budget. Hindi po. Padagdag ng padagdag Tignan mo naman yung mga budget kung saan. Yan po. Ano yung pinuna natin? 2 yung pangunahing budget, no? 2 po yung pangunahing budget ngayong taon. Ayon dito sa magagaling na dilawan, si Cielo Magno. I-quote na natin sila. Ano sinabi ni Cielo Magno? Hindi po natin matatanggihan. Si Cielo Magno po, ekonomista. 2 lang po ang pinupuntahan ng budget natin sa infrastructure ngayon. Alam niyo po kung ano? Ayon kay Cielo Magno, flood control project, kala nyo natapos na noong 2024. Hindi po natapos. Malaking budget po, flood control pa rin ngayon. Ano po ang ginawa sa flood control? Na-control ba? Hindi. Kung hindi mo makontrol, isisi mo sa Dolomite. Dolomite pala may kasalanan mamaya na yan. Nauna ka na naman Badong. Ang arte kasi. Ang arte. Lintik na yan. Punta ka. Ano po yung budget? Ano sa budget? Budget sa flood control, walang katapusan. At budget, makinig ka. Budget sa barangay multipurpose building. Barangay multipurpose building? Ano ibig sabihin niyang Badong? Yan ang pinakamagandang halimbawa, yung kay Chua.
Ganyan po. May pondo, kinakailangan gastusin eh. Saan tayo pwede magpatayo? Kung wala na tayong lupa. May pondo tayo eh. Kinakailangan natin magtayo eh. Sayang tong pondo. Imagine. Dahil may pondo, wala nang lupa mapagtayuan, sa bangketa na lang. O ngayon, ano po ang may mayor na tumitingin sa batas. Bawal magtayo sa bangketa ng permanent structure. Anong ginawa? Tinastas lang. Yan po ang pinakamatinding pag-aksaya. Tapos kung kung mag-imbestiga, Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Sino may sabing pag-aksaya yung kay Mary Grace Piatos? Lumalaban tayo, real talk po, lumalaban tayo sa insurgency, lumalaban tayo sa mga rebelde. Nagtanim tayo ng mga, anong tawag doon sa mga espiya? Nagtanim tayo ng mga Mary Grace Piatos. Di nyo pa rin naintindihan? Tapos gusto nyo, sino ba yung mga Mary Grace Piatos? Tanong nyo kung sino nagtatanong. Ng mga Mary Grace Piatos. Mga pangunahin. Ay, di sino pa? Di yung St. Peter's Beauties. Magtataka kayo. Bakit gagastos ng 19 million? Sayang naman. Tapos sabi nga, naaabo lang. Naaabo lang. Kaya po gumagastos ng milyon-milyon kada congressman at magpapatayo kung saan-saan. Kasi may pondo, binigyan sila ng pondo. Diyan po napupunta yung pondo nyo sa tatastasin ng matinong mayor. Diyan lang sa parte niya. Hindi ko naman nasusubaybayan si Yorme. Eto po, solve ako dyan. Pwede ka ba magpatayo sa bangketa? Hindi po. Yan yung sinasabi natin na maling paggasto. Pinapalaki natin yung pondo natin. Tinanggal na natin ang pondo si BP Sara. Ang gaganda ng proyekto. Siya lang po ang Vice President na nakaisip na magkaroon ng 10 satellite offices para nakakalat. Nakakalat po. Yun pong mga paglilingkod, particular, boreal, at saka medical. Tinanggalan po ng pondo. Mahigit 1 bilyon na tinanggal kay BP Sara. Tapos sasabihin, wala namang ginagawa yan, kundi mamasyal ng mamasyal. Ang arte nyo. Hindi na wala sa... Ang arte-arte. Hindi ko nagko-comment pala tong mga taga Facebook si Shireen sa Facebook Okay. Balikan po natin yung yung di sa budget. Ngayon punta na tayo rito kay Yeda. Diniklara po ng COMELEC ni Garcia, ito pa isang maarte. May paalala si Soto. Ayan, Tito Soto. Senators can be held criminally liable for delaying or dismissing without trial the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte. Senator Vicente Soto said, liable daw po itong mga senador kung i-dismiss nila. Kaya i-dismiss Senator Tito Soto, mas liable kayo sa batas kung nililitis nyo si BP Sara sa isang illegal na reklamo. Bakit illegal na reklamo? Tandaan mo, Tito Sen, nakasampa na yan sa Supreme Court. Dahil ang binigay sa inyo, ulitin ko, Tito Soto, 4th
complaint. Fourth impeachment complaint. Marunong ka naman siguro magbasa ng konstitusyon. Pareho tayong hindi abogado. Ang linaw po, isa lang ang dapat entertain ng Kongreso na impeachment complaint sa loob. Bakit mo itatrial yung impeachment complaint na illegal? Di ba? Bakit mo yan itatrial? Illegal nga. O ngayon, ang tapang mo ngayon, di ba? Press con. Sabihin mo yan sa harap ni Marcoleta. Tsaka ko na magdedebate. Ewan ko lang kung sino makatagal sa inyo. Paano nyo pangangatwiranan sa isang matalinong senador? Matalinong abogadong senador. Matalinong abogadong senador na hindi maarte. Straight to the point. Nasasabihin ninyo na hindi niya pwedeng ipadismiss yung isang illegal na reklamo. Illegal nga yung reklamo eh. Gusto nyo mag-trial? Kaya Tito Soto, gustuhin mo pa mang tumakbo, last mo na yan. Hindi ka na namin mapagtsatsagaan. Illegal yung complaint, dapat i-dismiss. Alam naman nila, i-dismiss nyo rin yan eh. Kaya lang, nakikinig sa mga katulad ng mga maaarte. Ang daming maarte sa Pilipinas. Ay, paglabag yan, shucks. Ay, shucks. Nilalabag nilang consti. Let's make baka. Don't be takot. Pukin ang arte nyo. Let's make baka. Let's make baka. Don't be takot. Utot nyo. Pukin ang... Panay kayo mga dilawan. Yan ang nagpakalat ng mga kaarte yan sa Pilipinas. Ang mga dilawan ang nagpasimula ng kaartehan dito sa Maynila. Ang dilawan na nagpasimula ng mga hinayupak kayong arte nyo. Okay, punta tayo dito kay Eda. Alam po ninyo, breaking po to, no? Ito po. Una, dalawa po ang ano rito eh. Dalawa po yung questionable rito. No? Si Yeda po ay 6, ika-6 po sa nominee. So 3 po ang kanilang paupuin. Akalain nyo, nagkataon, no? Ika-6 siya. Ibig sabihin, 3 po ang upo. Akalain ninyo, no? Nagbitiw yung ikatlong nominee. Nag-resign. Nagkataon lang po to. Nung nag-resign po yung 3rd nominee, sino po dapat ang upo? Yung 4th. Nagbitiw din. Ayaw na nila maging 4th nominee, may 5th nominee pa. Nagbitiw din. Sabay-sabay. Sino na po? Yung 6 nominee. Nagkataon lang yan. O, tsaka kayo naman, no? Nagkataon lang po yan. Hindi po talaga sinasadya yan. 3 po ang nakapasok sa Tingog Party List. Yung 2 po, may pangatlo. Ayaw na ng pangatlo. Nag-resign siya na 3rd nominee. Sumabay yung 4th at 5th nominee. Buti na lang may 6 nominee. Siya po ang uupo ngayon. Dineklara na po ng COMELEC. Yung 6 nominee, sino po yun? Si Yeda. Nagkataon lang na Speaker of the House ang asawa. Ikaw talaga, Garcia, no? Pero may pumalag. Si Guanzon, akala ko ang palag ni Guanzon ganito. Akala ko, kasi hindi rin maarte yan si Guanzon eh. Ang akala ko, yung palag niya, bakit ako? Nung nag-resign yung mga ibang nominee, di ba? Nung hindi pinaupo yan eh. Nag-resign yung mga ibang nominee.
Akala ko yun yung papalag ni Guanzon. Hindi pala. Sabi ni Guanzon, according to Constitution, 3 termino lang po. 3 termino lang na sunod-sunod pwedeng umupo ang isang congressman. Hindi po pwedeng ika-4. Ika-4 na po ito eh. Nagtanong po ako kay Grok. Ang dami yung pagtatanong. Kay Grok pa. Sabi ko kay Grok, pwede ba, ilang beses na bang umupo to si Yeda? Bilang tingog party list daw, 2. Di 3 lang ngayon. May pahabol si Grok. Pero bago siya naging tingog party list, congressman na siya ng 1st District ng Leyte. Ha? Ibig sabihin, 3 magkakasunod na siya. Ang tanong, sa batas ba, nakalagay ba ron na yung 3 magkakasunod na district congressman dapat? O wala naman po eh. Ang nakalagay lang, 3 magkakasunod na termino bilang congressman. Bakit inalaw to ni George Garcia? Ang dami ng kaso ni George Garcia, no? Hindi kaya naisip ni Garcia, total matatanggal na rin lang ako. Sagarin ko na kaya. Sagarin ko na kaya. Ano kayo ng tatay nyo, pinaglalaroan nyo yung mga yung isang nanalo, diniklarang hindi nanalo dahil dinisqualify. Ngayon naman, hindi talaga eh. Di ba? Sino po ang hindi maririndi sa mga to? Okay. Sa madaling salita, no? Sabi nga namin dun sa Birada Agil, bayaan nyo, matatapos din yung naghinagpis ka na, no? Alam mong may mga mali na ang daming maling mga nagaganap. Sabay babanatan ka pa ng mga pag-inarte na bakit hindi ko na bakit naka-hide ako? Ang arte mo. Nabasa ko nga yung comment mo eh. Kala niya siguro tatawanan ko, wala akong ganang magtatawa sa iyo. Huli na lang po, no? Rejoinder lang po dito kasi hindi po umubra yung nila, yung sinasabi nila na anong tawag doon? Hindi umubra yung sinasabi nila na hindi tinanggap ng tao na ang dahilan ng pagbaha sa Kamaynilaan ay Dolomite Beach. Niliitan naman ng MMD. Ito po ang sinabi ng MMD. Nung ginawa yung Dolomite Beach, sinara itong 3 outfall at pinadaan sa sewerage treatment plant. Kapag tag-ulan, hindi nito kayang ilabas ang tubig. Kaya na naiipon sa Remedios Taft Avenue area. O at least hindi na buong Kamaynilaan. Sa Remedios Taft Avenue na lang. Okay. Marlene Pepito, thank you very much sa $2. Sir Buds watching from Ontario, Canada. Ito po ang question natin dito. No? Maganda naman po yan. No? At least inamin nyo na hindi po buong Maynila dulot ng Dolomite. Alam nyo rin po, di ba? Sinabi nyo yung dahilan eh. Wala nang malabasan dahil pinadadaan sa sewage. Masama po ba yun? Napadaanin sa sewage? Para lang po sa kaalaman ng lahat, filtration, pinifiltrate po. Hinuhugasan muna yung tubig bago ilabas sa Manila Bay. Ang tanong, masama po ba yung ginawa ng Dolomite Commission o kung ano man ang tawag dyan? DNR. DNR po yung may project ng ng Dolomite eh. Masama po ba yun? Na yung maruruming tubig, bago natin ilabas sa Manila Bay, kinakailangan dumaan muna sa yung sinasala muna. Yung hindi lang po sinasala, hinuhugasan talaga. As in, pwede na siyang pag nirelease mo po siya sa tubig,
malinis na po. Hindi naman pwedeng inumin. Yung ibig ko sabihin, mabubuhayan ka na ng isda. Masama po ba yun? Okay. Padala pa more, angat para mabati lang. Alam mo, kung ayaw mong wag mong tindi, minamasama mo pa yung nagpapaano. Nagpapakape, minamasama mo pa. Oh. Ang tanong, masama po ba yun? Hindi po masama yun. Magandang proyekto yun eh. Ngayon, kung nakita nyo ng ganyan, bakit nyo po isisisi sa Dolomite? Hindi po ba nyo naisip? Kulang tayo ng... Kasi kung tatlong nilalabasan, hindi ako engineer henyo lang po ako. Kung nakita nyo na po, na dating tatlo nilalabasan, tapos etong tatlo na to, direkta po yan mula po sa Marumi, papunta po sa Manila Bay. Ibig sabihin, gusto nyo po bumalik tayo doon? Ayaw nyo rin, di ba? Kaya nga may pondo ng flood control eh. Hindi po ba, pwede po yan dahil may flood control, may pondo naman sa flood control, bakit hindi nyo po sinuggest na gumawa kayo ng tatlo pa o dagdagan nyo pa? Kasi nirereklamo nyo, dating may tatlong labasan papunta direkta sa Manila Bay, maruruming tubig. Ngayon isa na lang, pinadadaan pa sa isahan para luminis. Wala pong masama dun. Kaya lang, pwede nyo namang sabihin, dapat gawin din natin tatlo yan para tuloy-tuloy yung tubig. Para hindi binabaha, eto lang po ang binabaha sa Dolomite daw Remedios Taft Avenue lang. Hindi po buong Maynila. Kaya nagtataka ako sa inyo Wala pa pong Dolomite, estudyante na ako na Maynila. Umulan lang ng konti, baha na dyan sa Avenida Recto. Dito nga sa bandang Espanya, hindi pa umuulan Dumilim pa lang, baha na Hindi po ba? Yan yung sinasabi natin na hindi, kasi sila, sinisi na natin yung Dolomite. Ano na ngayon ang mangyayari? Okay na yan, nasisi na natin Hindi po ganun. Hindi nyo po pwedeng habang buhay isisisi sa proyekto ni Duterte. Kung totoo kung totoo na yan talaga ang dahilan. Ulitin ko lang po hindi na po sa buong kamay nilaan. Sa Remedios staff na lang po. Kasi ang dami sigurong bumutaktak sa kanila Walang iya kayo, maliit pa lang ako, binabaha ng kamay nilaan, tapos isisisi nyo sa Dolomite. Hindi po nila yan. Ngayon, eto, kung yan po nakikita nyo, didagdagan ninyo, may budget, trillion po ang binadget natin sa flood control. Huwag na kayong magpatayo kamo yung mga congressman ng Maynila. Huwag na kamo magpatayo ng mga barangay hall sa bangketa. Diyan nyo na lang, sa water treatment. O kaya obligahin nyo yung mga MWSA, yung mga Maynila at saka Manila Waters. Time ni Digong, ba't hindi bumabaha, may Dolomite na? Ano po sabi ng DNR? May sagot po DNR dyan Thank you very much. Salmon Sushi na nagbigay ng NOC 20. Alam mo kung anong sagot ng DNR dyan? Solid waste management. Yan po yung ginawa ni Tatay Digong. Pumunta po kayo ngayon sa mga estero. May makikita po ba kayo naglilinis? Yung mga meron talaga doon na, ano tawag doon? Hindi ko alam yung tawag Ang alam lang namin lahat, traktora Nung panahon po ni Tatay Digong, namimili ko ng t-shirt sa Divisoria na noon dahil nagtatatak ako ng t-shirt Nung panahon po ni Tatay Digong, yung mga estero dyan, laging merong tagahakot, yung mga traktora na naghahakot ng mga basura dyan sa estero. Kasi ayaw na nila yung linis ka ng linis na Manila Bay, yung Ilog Pasig naman, andumi. So saan nanggagaling yung tubig sa Ilog Pasig?
sa mga estero. O kaya nilinis yung Ilog Pasig, nilinis din yung mga estero. Ganun po. Kaya hindi ganong bumabaha kasi malilinis po yung estero Ilog Pasig. Solid waste management. Practical. Hindi yung mga highfalutin na meron tayo ngayong mga pagbabago sa klima. Tapatan natin to ng ng mga flood control projects, sari-sari.